Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong senior citizens at sa lahat ng nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na ang dedikasyon ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Isang karangalan po para sa akin na makasama kayo ngayon. Saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, sa inyong mga tahanan, sa hardin, o marahil ay nagpapahinga, nais ko pong kamustahin kayo. Kumusta po ang inyong pakiramdam? Madalas po ba kayong nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding kirot at paninigas ng inyong mga binti? O di kaya'y nararamdaman ninyo ang paninigas ng kalamnan na nagpapahirap sa inyong paggalaw sa umaga? Ang tawag po natin diyan ay pulikat. At alam ko po kung gaano ito kasakit at nakakaabala. Ngunit meron po akong magandang balita. Alam niyo po ba na ang solusyon sa madalas na pulikat ay maaaring matagpuan hindi sa mamahaling gamot, kundi sa ating kusina? Tama po ang inyong narinig. Ang mga tamang pagkain ay may kakayahang i-relax ang ating mga kalamnan, pabutihin ang sirkulasyon ng dugo at pigilan ang pulikat bago pa man ito sumumpong. Sa ating talakayan ngayon, ibubunyag ko po ang 3 pinakamabisang pagkain na tutulong sa ating mga senior na manatiling malayo sa pulikat, mapanatiling malakas ang mga kalamnan, at magkaroon ng mas mainam na mobilidad. Kaya't samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang mga kaalamang ito ay maaaring magpabago sa kalidad ng inyong buhay. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan po kayo sumusubaybay sa akin ngayon. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Huwag din po kayong mag-atubiling magtanong kung meron kayong mga agam-agam. At syempre, kung hindi nyo pa po nagagawa, pindutin na po ninyo ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi po kayong updated sa mga payong pangkalusugan na hatid natin. Simulan na po natin. Una sa lahat, ang itlog. Sa napakaraming masusustansyang pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng ating kalamnan, ang itlog po ay namumukod-tangi bilang isang powerhouse o kuta ng mga mahahalagang bitamina at mineral. Ngunit, paano nga ba eksaktong nakakatulong ang isang simpleng itlog sa problema ng pulikat sa mga nakatatanda? Halina't sabay-sabay nating alamin at tuklasin ang hiwaga sa likod nito. Protina ang tagapagtayo at tagapag-ayos ng kalamnan. Ang pumpkin ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pulikat ay ang pagkapagod ng kalamnan o muscle fatigue. At ang pinakamahalagang sangkap para sa pagkumpuni at pagpapanatili ng kalamnan ay ang protina. Isipin po ninyo ang ating mga kalamnan na parang isang bahay. Ang protina po ang nagsisilbing semento at hollow blocks na nagpapatibay dito. Kapag kulang tayo sa protina, ang ating mga kalamnan ay nagiging marupok at madaling masira. Habang tayo po ay nagkakaedad, marami sa ating mga senior ang nakararanas ng tinatawag na sarcopenia. Ito po ay isang kondisyon kung saan natural na nababawasan at humihina ang ating mga kalamnan. Ang sarcopenia ang nagiging dahilan kung bakit mas madali tayong mapagod manghina at pulikatin. Dito po pumapasok ang kahalagahan ng itlog. Ang itlog ay isang complete protein source. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng 9 na essential amino acids na kailangan ng ating katawan
ngunit hindi nito kayang likhain ng mag-isa. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 6 na gramo ng dekalidad na protina. Ang protinang ito ay direktang tumutulong upang muling buuin ang mga hibla ng kalamnan muscle fibers. Pagkatapos ng maghapon na paggalaw o kahit simpleng paglalakad, ang ating mga kalamnan ay nagkakaroon ng maliliit na punit. Ang protina mula sa itlog ang tumutulong na ayusin ang mga ito na nagreresulta sa mas matibay na kalamnan. Pahusayin ang kahusayan ng pag-urong ng kalamnan, muscle contraction. Ang sapat na protina ay tinitiyak na ang ating mga kalamnan ay umuurong at nagre-relax sa tamang paraan na binabawasan ang dalas ng biglaang paninigas o pulikat. Suportahan ang lakas at tibay ng kalamnan. Ang regular na pagkain ng itlog ay sumusuporta sa pangkalahatang lakas ng ating katawan na nagpapababa sa posibilidad ng masakit na pulikat. Hindi na magiging pahirapan ang pag-akyat sa hagdan o ang pagbubuhat ng apo. Bitamina D ang susi sa calcium at paggana ng kalamnan. Marahil ay narinig na po ninyo na ang vitamin D ay para sa buto. Tama po iyon, ngunit hindi lang po doon nagtatapos ang trabaho nito. Ang vitamin D ay kritikal para sa pagsipsip o absorption ng calcium, at ang calcium naman ay napakahalaga para sa tamang pag-urong ng kalamnan. Kung wala pong sapat na vitamin D, hindi maabsorb ng katawan ang calcium ng maayos kahit gaano pa karami ang calcium na ating kainin. Ang kakulangang ito ay maaaring magdulot ng panghihina ng kalamnan, pulikat, at maging ng malalang pananakit ng katawan. Ipinapakita sa mga pananaliksik na ang mga senior na may kakulangan sa vitamin D ay nakararanas ng mas madalas at mas matinding pulikat sa binti. Ang pula ng itlog o egg yolk ay isa sa iilang pagkain na natural na naglalaman ng vitamin D na sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamat ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng vitamin D ay ang pagpapaaraw, alam po natin na marami sa ating mga nakatatanda ang mas madalas nang nasa loob ng bahay. Dahil dito, ang pagkuha ng vitamin D mula sa ating pagkain ay nagiging mas mahalaga. Ang pagkain ng itlog ay isang simpleng paraan upang matulungan ang mga senior na mapanatili ang sapat na antas ng vitamin D na binabawasan ang panganib ng pulikat. Tanong: ang regular ba ang pagkain ng itlog ay sapat na upang maiwasan ang pulikat na dulot ng kakulangan sa vitamin D? Ang sagot po ay oo, malaki ang naitutulong nito, ngunit ang pagkain lamang ay maaaring hindi sapat. Ang isang itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 40 IU international units ng vitamin D, habang ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga senior ay 800 hanggang 1,000 IU. Upang mapakinabangan ng husto ang vitamin D, maaaring gawin ng mga senior ang mga sumusunod: isabay ang itlog sa iba pang pagkaing mayaman sa vitamin D, kabilang dito ang mga fortified dairy products tulad ng gatas at yogurt, o matatabang isda tulad ng salmon, sardinas at tuna. Pag-isipang uminom ng vitamin D supplement. Kung mababa talaga ang antas ng vitamin D, batay sa pagsusuri ng dugo, kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa pag-inom ng suplemento. Maglaan ng oras sa labas. Ang 15 hanggang 20 minuto ng pagpapaaraw sa umaga bago mag alas 10
ay makakatulong sa natural na paggawa ng vitamin D sa ating balat. Kaya't habang ang itlog ay nag-aambag sa ating vitamin D, ang pagsasama-sama nito sa iba pang mga mapagkukunan ay titiyak na mas mapapabuti ang kalusugan ng ating kalamnan at buto na magbabawas sa mga yugto ng pulikat. Vitamina B12 at choline ang tagapangalaga ng nerves. Ang pulikat ay hindi lamang tungkol sa kalamnan. Ito ay tungkol din sa mga nerves o nerbiyos na kumokontrol sa kanila. Ang vitamin B12 ay may direktang papel sa paggana ng ating mga nerbiyos. Isipin po natin ang ating mga nerbiyos bilang mga kable ng kuryente. Kapag mababa ang antas ng B12, ang mga senyales mula sa utak papunta sa kalamnan ay nagiging magulo at hindi maayos. Ito ay maaaring humantong sa biglaang pag-igting ng kalamnan, spasms pakiramdam ng tinutusok-tusok, tingling at pulikat. Ang itlog ay tumutulong na protektahan ang kalusugan ng ating mga nerbiyos dahil naglalaman ito ng B12 at choline. Ang dalawang ito ay magkatulong na sumusuporta sa myelin sheath, ang nagsisilbing proteksyon o insulasyon ng ating mga nerbiyos. Tinitiyak nito na ang komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerbiyos ay maayos na nagre-resulta sa banayad na pag-urong at pag-relax. Naiiwasan ang mga pulikat na nauugnay sa neuropathy pinsala sa nerbiyos na karaniwan sa mga may diabetes at sa mga nakatatanda. Tanong, mas madali bang pulikatin ang mga nakatatanda kung mababa ang kanilang B12 at paano makakatulong ang itlog dito? Opo, ang mga senior ay mas madaling kapitan ng kakulangan sa B12 dahil sa ilang mga kadahilanan, pagbawas ng stomach acid. Habang nagkakaedad, bumababa ang asido sa ating tiyan na naglilimita sa kakayahan ng katawan na ihiwalay at sipsipin ang B12 mula sa pagkain. Mga gamot. Ang ilang karaniwang gamot tulad ng metformin para sa diabetes o mga gamot para sa acid reflux ay maaaring makabawas sa antas ng B12. Pagbabago sa dieta, pagbawas sa pagkain ng mga produktong hayop dahil sa mga restriksyon sa pagkain. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng madalas na pulikat at panghihina ng kalamnan, pinsala sa nerbiyos na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkapaso o pamamanhid at maging anemia na nagpapababa ng supply ng oxygen sa mga kalamnan. Ang itlog po ay isang senior-friendly na mapagkukunan ng B12. Ito ay madaling tunawin at isang simpleng paraan upang maiwasan ang mga kakulangang nagdudulot ng pulikat. Habang ang karne, isda at gatas ay mahusay ding mapagkukunan ng B12, ang itlog ay nag-aalok ng alternatibong mas mababa sa taba kumpara sa pulang karne at mas madaling tunawin para sa mga senior na may mas mahinang panunaw. Ilang itlog sa isang linggo ang ligtas para sa mga senior. Ito po ang isang karaniwang alalahanin, ang kolesterol. Sa loob ng maraming taon, iniugnay ang itlog sa mataas na kolesterol. Ngunit, kinukumpirma ng mga bagong pananaliksik na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog, humigit kumulang 6 hanggang 7 itlog bawat linggo, ay ligtas para sa karamihan ng tao at hindi gaanong nakakaapekto sa antas ng kolesterol sa mga malulusog na senior. Para sa mga may sakit sa puso o mataas na kolesterol, pinakamainam na kumonsulta muna sa doktor. Ngunit kahit sa mga kasong ito,
ang pagpapalit ng mga processed meats tulad ng hotdog o bacon ng itlog ay maituturing pa ring isang pagpipiliang mas malusog para sa puso. Maaari bang makatulong ang itlog sa nocturnal leg cramps o pulikat sa gabi? Opo. Ang pulikat sa gabi ay madalas na nauugnay sa hindi sapat na paggaling ng kalamnan, kawalan ng balanse sa electrolytes, at hindi maayos na paggana ng nerbiyos. Dahil ang itlog ay nagbibigay ng protina para sa pagkumpuni ng kalamnan, para sa proteksyon ng nerbiyos, at vitamin D para sa paggana ng kalamnan at calcium, ang pagsasama nito sa hapunan o almusal ay makakatulong na balansehin ang mga sustansya at suportahan ang paggaling ng kalamnan sa magdamag na binabawasan ang pulikat sa gabi. Tandaan lamang po na ang ilang senior ay maaaring kailanganing i-adjust ang kanilang pagkonsumo ng itlog batay sa kanilang kondisyong pangkalusugan. Mga may sakit sa bato, maaaring kailanganing limitahan ang protina. Kumonsulta sa doktor. Mga may mataas na kolesterol, maaaring kainin ang puti ng itlog egg whites sa halip na buong itlog. Mga may diabetes, isabay ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay o whole grains para sa mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang itlog ay isang napakabuting pagkain na sumusuporta sa kalamnan, nerbiyos at pangkalahatang kalusugan. Upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo nito, ugaliing kumain ng itlog ng regular. Isabay ito sa iba pang masustansyang pagkain, manatiling hydrated, at panatilihin ang balanseng electrolyte. Kaya sa susunod na maghahanda kayo ng almusal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng isang nilaga, pinirito o scrambled na itlog. Isa po iyan sa pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng inyong mga kalamnan. Ikalawa, ang saging. Sino po sa inyo ang paborito ang saging? Marahil ay kinakain ninyo ito bilang panghimagas merienda o isinasama sa almusal. Ngunit alam niyo po ba na sa likod ng tamis at lambot nito ay nagtatago ang isang makapangyarihang solusyon laban sa pulikat? Ang saging ay kilalang-kilala bilang isa sa pinakamahusay na natural na pinagkukunan ng isang mahalagang mineral na tinatawag na potassium. Ngunit hindi lang iyon, mayaman din ito sa iba pang sustansya na nagtutulungan upang panatilihing malusog at walang pulikat ang ating mga kalamnan. Suriin po natin ng mas malaliman. Potassium ang hari ng mga electrolyte para sa kalamnan. Ang potassium o potasyo ay isang electrolyte. Isipin po ninyo ang ating mga kalamnan na parang makina ng sasakyan. Ang mga electrolytes tulad ng potassium, magnesium at sodium ay ang nagsisilbing langis at coolant na nagpapanatili sa makinang ito na gumagana ng maayos at hindi nagiinit. Ang potassium ang pinakamahalaga sa mga ito para sa tamang paggana ng kalamnan. Kapag ang antas ng potassium sa ating dugo ay bumaba ng husto, isang kondisyon na tinatawag na hypokalemia, ang ating mga kalamnan ay nagiging mas madaling mag-react o maging magugulatin. Ito ang dahilan kung bakit sila bigla na lang tumitigas o nagkakaroon ng spasm na siyang nararamdaman natin bilang pulikat. Ang saging partikular na ang mga uri tulad ng lakatan o latundan ay isang napakagandang mapagkukunan ng potassium.
Ang isang katamtamang laking saging ay naglalaman ng humigit kumulang 420 milligrams ng potassium. Ito ay katumbas na ng halos 12% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang antas ng potassium, ang saging ay tumutulong sa ating katawan na ayusin ang pag-urong ng kalamnan. Regulate muscle contractions. Tinitiyak ng potassium na ang ating mga kalamnan ay umuurong kapag kailangan at nagre-relax kapag tapos na sa isang maayos at kontroladong paraan. Pinipigilan nito ang biglaang paninigas. Siguraduhin ang maayos na komunikasyon ng nerbiyos. Ensure smooth nerve communication. Ang potassium ay mahalaga para sa pagpapadala ng mga electrical signals mula sa ating mga nerbiyos patungo sa ating mga kalamnan. Kung walang sapat na potassium, nagiging sira-sira ang signal na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Balansehin ang mga likido sa katawan. Balance fluid levels. Tumutulong ang potassium na mapanatili ang tamang balanse ng tubig sa loob at labas ng ating mga selula ng kalamnan na binabawasan ang pulikat na dulot ng dehydration o pagkatuyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior ay mas nanganganib magkaroon ng kakulangan sa potassium dahil sa paghina ng gana sa pagkain, hindi balanseng dieta, mga epekto ng ilang gamot tulad ng mga diuretic o pampaihi para sa alta presyon o labis na pagpapawis. Ang simpleng pagkain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay isang natural at epektibong paraan upang punan muli ang ating mga reserba ng potassium at suportahan ang normal na paggana ng kalamnan. Magnesium ang mineral na nagpaparelax. Kung ang potassium ay mahalaga, ang magnesium naman ay ang kanyang perpektong kapareha. Kung ang ibang mineral tulad ng calcium ay nag-uutos sa kalamnan na umurong contract, ang magnesium naman ang nag-uutos dito na mag-relax. Isipin po natin, ito ang calcium ang gasolinador at ang magnesium ang preno. Kailangan po natin pareho para sa maayos na pagmamaneho. Kung puro na lang gasolinador at walang preno, sasabog ang makina. Ganoon din po sa ating mga kalamnan. Kung walang sapat na magnesium ang ating mga kalamnan, ay mananatiling tensyonado at madaling pulikatin. Ang bawat saging ay naglalaman ng humigit kumulang 32 milligrams ng magnesium. Bagamat hindi ito kasing taas ng potassium, ito ay isang mahalagang kontribusyon lalo na't maraming senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium mula sa kanilang dieta. Tumutulong ang magnesium na bawasan ang pagiging magugulatin ng kalamnan, suportahan ang paggawa ng ATP, ang enerhiya o baterya na ginagamit ng ating mga selula. Ayusin ang balanse ng calcium at potassium na mahalaga para sa tamang paggana ng kalamnan. Ang pagsasama-sama ng saging sa iba pang pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng mani at berdeng madahong gulay ay makakatulong na mabawasan ang paninigas ng kalamnan, maiwasan ang pulikat at mapabuti ang paggaling ng kalamnan pagkatapos ng aktibidad. Saging laban sa pulikat sa gabi, nocturnal leg cramps. Ang pulikat sa gabi ang isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng ating mga senior. Kadalasan ito ay dulot ng kawalan ng balanse sa electrolytes, mahinang sirkulasyon o dehydration sa paglipas ng araw. Dahil ang saging ay naglalaman ng parehong potassium at magnesium, pati na rin ng mga carbohydrates
na sumusuporta sa hydration ang pagkain ng isang saging 1 hanggang 2 oras bago matulog ay maaaring makatulong ng malaki. Ito ay dahil nagre-relax ito ng mga kalamnan. Ang magnesium ay nagpapanatiling kalmado sa mga kalamnan habang papalapit ang oras ng pagtulog. Binabalanse nito ang electrolytes. Nagbibigay ito ng supply ng potassium at magnesium sa magdamag na pumipigil sa biglaang pagbaba ng antas nito habang tayo ay natutulog. Pinapabuti nito ang kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagbabawas ng sakit at tensyon sa kalamnan. Mas nagiging mahimbing at walang abala ang ating pagtulog. Bitamina B6, ang kaagapay ng nerbiyos at kalamnan. Bukod sa mga mineral, ang saging ay mayaman din sa vitamin B6, isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng ating nervous system o sistema ng nerbiyos. Ang bawat saging ay nagbibigay ng halos 0.4 mg ng vitamin B6 na halos 30% na ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang senior. Ang vitamin B6 ay tumutulong na ayusin ang mga neurotransmitters. Ito ang mga kemikal na mensahero na kumokontrol sa paggalaw ng kalamnan. Bawasan ang pamamaga, inflammation. Tumutulong ito sa mas mabilis na paggaling ng mga kalamnan pagkatapos ng ehersisyo o pagod. Pahusayin ang produksyon ng red blood cells. Ang mga selulang ito ang nagdadala ng oxygen sa ating mga kalamnan na mahalaga para sa kanilang lakas at tibay. Ipinapakita ng mga pag-aaral tulad ng isang pag-aaral noong 2018 na ang mga senior na may mababang antas ng vitamin B6 ay nakararanas ng mas madalas na pulikat sa binti. Ito ay dahil sa hindi maayos na paggana ng nerbiyos, mas mataas na antas ng pamamaga at nabawasang produksyon ng enerhiya na humahantong sa pagkapagod ng kalamnan. Dahil ang saging ay isang natural na mapagkukunan ng vitamin B6, nakakatulong itong maiwasan ang mga isyung ito. Saging at ang kahalagahan ng hydration. Madalas ang simpleng dahilan ng pulikat ay dehydration o kakulangan sa tubig. Ang saging ay nakakatulong sa hydration hindi lang dahil meron itong taglay na tubig, kundi dahil ang natural na asukal at electrolytes nito ay tumutulong sa katawan na masipsip at mapanatili ang likido ng mas epektibo. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang saging ay hindi pamalit sa pag-inom ng tubig. Upang tunay na maiwasan ang pulikat na dulot ng dehydration, mahalaga pa ring uminom ng sapat na tubig araw-araw na hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso. Para sa pinakamahusay na resulta, maaari ninyong kainin ang saging kasabay ng 1 basong tubig o mas mainam pa, 1 baso ng sariwang tubig ng buko na isa ring napakagandang source ng electrolytes. Ilang saging ang dapat kainin ng mga senior. Ang perpektong dami ay nag-iiba sa bawat tao, ngunit sa pangkalahatan ang 1 saging bawat araw ay nagbibigay na ng sapat na potassium at magnesium upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Para sa mga nakararanas ng madalas na pulikat, maaaring makinabang sa pagkain ng 2 saging bawat araw. Isang paalala para sa ating mga senior na may diabetes, dahil ang saging ay mataas sa natural na asukal, dapat itong kainin ng may moderasyon. Pinakamainam na isabay ito sa mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng oatmeal o mani upang mapabagal ang pagsipsip ng asukal at maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga senior na nakararanas ng madalas na pulikat, ang pagkain ng saging
Araw-araw pananatiling hydrated at pagkakaroon ng balanseng dieta ay makabuluhang magpapabuti sa paggana ng kalamnan at magbabawas sa dalas ng pulikat. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating ikatlo at huling superfood? Ito ay isang grupo ng maliliit ngunit makapangyarihang pagkain na kadalasan nating ginagawang kutkutin. Ikatlo, mga mani at buto, nuts and seeds. Habang ang mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium tulad ng saging at madahong gulay ay kilala na sa pagpigil sa pulikat, ang mga mani at buto ay isa pang makapangyarihang karagdagan sa ating dayeta na maaaring makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng kalamnan at maiwasan ang paninigas. Puno ng magnesium, potassium, protina at malusog na taba ang mga mani at buto ay sumusuporta sa pag-relax ng kalamnan, sirkulasyon ng dugo at balanse ng electrolytes. Ating alamin kung paano ang mga almendras, almonds, buto ng kalabasa, pumpkin seeds, kasoy, cashews, at iba pang mani ay makakatulong na panatilihing malakas at walang pulikat ang ating mga kalamnan. Magnesium ang bituin ng mga mani at buto. Kung may isang sustansya kung saan tunay na nag-uumapaw ang mga mani at buto, ito po ay ang magnesium. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang magnesium ay ang mineral na nagpaparelax sa ating mga kalamnan. Marami sa ating mga senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium na ginagawa silang mas madaling kapitan ng madalas at masakit na pulikat sa binti. Ang mga mani at buto ay ilan sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng magnesium na ginagawa itong isang madaling paraan upang maiwasan ang pulikat. Tingnan po natin ang nilalaman ng magnesium sa bawat isang onsa katumbas ng isang maliit na dakok o 2 kutsara. Buto ng kalabasa, pumpkin seeds, 168 mg. Ito po ay halos 40% na o halos kalahati na ng ating pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Almendras, almonds, 77 mg. Ito ay 20% o ikalimang bahagi ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kasoy, cashews, 74 mg. Ito ay 19%, halos kapareho rin ng almendras. Ang pagkain lamang ng isang maliit na dakok ng mga buto o mani araw-araw ay makakatulong na maibalik ang sapat na antas ng magnesium sa katawan na nagpapanatiling relaxed at malusog ang ating mga kalamnan. Potassium hindi lang galing sa saging. Habang ang saging ay madalas na nauugnay sa potassium, marami ring mani at buto ang nagbibigay ng mahalagang mineral na ito. Narito po ang nilalaman ng potassium sa bawat isang onsa. Pistachios, 290 mg. Almendras, almonds, 200 mg. Kasoy, cashews, 160 mg. Ang mga electrolytes tulad ng magnesium at potassium ay nawawala sa pamamagitan ng pagpapawis, kaya't ang muling pagpuno sa mga ito ay mahalaga para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Ang mga mani at buto ay mahusay na pambawi ng electrolytes dahil mataas ang mga ito sa parehong magnesium at potassium. Naglalaman ang mga ito ng malusog na taba na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Nagbibigay ang mga ito ng protina na tumutulong sa pagkumpuni ng kalamnan. Para sa mga senior na nakakaranas ng pulikat, pagkatapos ng pisikal na aktibidad tulad ng paghahardin o mahabang paglalakad, ang pagkain
ng isang dakok na mani o pagdaragdag ng mga buto sa pagkain ay makakatulong na maibalik ang mga nawawalang mineral at panatilihing walang pulikat ang mga kalamnan. Malusog na taba, healthy fats para sa magandang sirkulasyon ng dugo. Ang isa sa mga pinakamahalagang benepisyo ng mani at buto ay ang kanilang nilalaman na healthy fats. Ang mga ito ay good fats na sumusuporta sa daloy ng dugo. Tinitiyak na ang ating mga kalamnan ay nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansya upang gumana ng maayos. Omega-3 fatty acids. Matatagpuan sa mga walnuts at flax seeds. Ang mga ito ay kilala sa kanilang kakayahang bawasan ang pamamaga sa buong katawan, kabilang na ang mga kalamnan. Monounsaturated fats. Matatagpuan sa mga almendras at kasoy. Ang mga ito ay tumutulong na mapabuti ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapanatiling malusog ng ating mga ugat. Ang mahinang sirkulasyon ay isang pangunahing sanhi ng masakit na pulikat sa binti, lalo na sa gabi. Sa pamamagitan mong regular na pagkonsumo ng mani at buto, matutulungan ng mga senior na mapabuti ang kanilang daloy ng dugo at mabawasan ang mga yugto ng pulikat. Tanong, makakatulong ba ang pagkain ng mani at buto na mabawasan ang pamamaga na nag-aambag sa pagkapagod at pulikat ng kalamnan? Opo, at ito po ay napakahalaga. Ang chronic inflammation o patuloy na pamamaga sa katawan ay nakakasira sa tissue ng kalamnan at ginagawang mas madaling kapitan ng pulikat at pananakit ang mga senior. Ang mga mani at buto ay naglalaman ng mga antioxidants at mga anti-inflammatory compounds. Isipin po natin ang ating mga selula na parang bakal na maaaring kalawangin dahil sa oxidative stress. Ang mga antioxidants ay ang nagsisilbing panlinis at proteksyon laban sa kalawang na ito. Binabawasan nila ang pamamaga na nagbibigay daan para sa mas mabilis na paggaling ng kalamnan at sinusuportahan ang pangmatagalang kalusugan nito. Para sa mga senior na nakikipagbuno sa malalang pananakit ng kalamnan o arthritis, ang pagdaragdag ng walnuts, flax seeds at almendras sa kanilang dieta ay maaaring magbigay ng natural na benepisyong anti-inflammatory. Ang pinakamahuhusay na mani at buto at ang tamang dami ng pagkain. Habang lahat ng mani at buto ay nagbibigay ng mahalagang sustansya, may ilan na partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng kalamnan. Buto ng kalabasa, pinakamataas sa magnesium. Almendras, mahusay na source ng parehong magnesium at potassium. Pistachios, isa sa pinakamahusay na mani para sa potassium. Kasoy, mataas sa magnesium at malusog na taba para sa sirkulasyon. Walnuts, mayaman sa omega-3 na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat kumonsumo ang mga senior ng iba't ibang uri ng mani at buto upang makinabang sa iba't ibang sustansiyang sumusuporta sa kalamnan. Gaano karaming mani at buto ang dapat kainin araw-araw? Habang ang mga mani at buto ay napakasustansya, mataas din ang mga ito sa calories. Kaya mahalaga po ang kontrol sa dami o portion control. Inirekomendang dami isang maliit na dakok, mga 1 unsa ng mani bawat araw, katumbas ng mga 20 pirasong almendras o 2 kutsara ng mga buto. Paano kainin? Maaari ninyong iwisik ang mga buto, flax seeds, chia, pumpkin seeds sa inyong mga pagkain tulad ng oatmeal o yogurt. Pinakamainam na oras ng pagkain. Kasabay ng pagkain,
tumutulong sa pagsipsip ng sustansiya at balanse ng electrolytes. Bago matulog, ang magnesium ay makakatulong na mabawasan ang pulikat sa gabi. Pagkatapos ng ehersisyo, tumutulong na maibalik ang nawalang electrolytes at sa paggaling ng kalamnan. Mga dapat tandaan, mataas na calorie content. Ang sobrang pagkain ng mani ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang, kaya't mahalaga ang moderasyon. Maalat o pinrosesong mani. Ang mataas na sodium asin sa mga maalat na mani ay maaaring magdulot ng dehydration na lalong magpapalala sa panganib ng pulikat. Piliin ang mga hilaw raw o dry roasted na uri na walang asin. Allergies. Ang ilang tao ay maaaring may allergy sa mani. Kung gayon, dapat isaalang-alang ang iba pang mapagkukunan ng magnesium at potassium. Mga isyu sa panunaw. Ang mani at buto ay mayaman sa fiber na maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan o discomfort sa mga senior na may sensitibong panunaw. Mag-umpisa sa maliit na dami. Para sa mga senior na naghahanap ng natural na paraan upang mabawasan ang pulikat, ang pagkain ng isang maliit na dakok ng mani o pagdaragdag ng mga buto sa pagkain araw-araw ay isang madali at masarap na paraan upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Pangwakas na kaisipan mula kay Dr. Santos. Yan po mga minamahal kong kaibigan, ang 3 superfoods, itlog, saging at mga manit buto na maaaring maging sandata ninyo laban sa masakit na pulikat. Ang simple at abot-kayang mga pagkaing ito ay puno ng protina, vitamin D, B12, potassium at magnesium. Lahat ay mahalaga para sa malakas na kalamnan, malusog na nerbiyos at magandang sirkulasyon. Ngunit higit pa sa pag-iwas sa pulikat, nais ko pong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang pag-aalaga sa ating katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay isang pagpapakita ng pasasalamat para sa biyaya ng buhay. Ang bawat malusog na pagkain na ating pinipili ay isang pamumuhunan sa ating kinabukasan, isang pamumuhunan para sa mas marami pang umaga na sasalubungin natin ng walang sakit, mas marami pang pagkakataon na makasama at makalaro ang ating mga apo, at mas marami pang araw upang ibahagi ang ating karunungan at pagmamahal sa ating pamilya. Ang ating kalusugan ang ating yaman. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para patuloy na maging ilaw at inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring pindutin po ang like button. Malaking tulong po iyan upang makapaghatid pa kami ng mas maraming makabuluhang nilalaman. At syempre, gusto ko pong marinig ang inyong boses. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano po sa 3 pagkain na ito ang paborito ninyo? O baka mayroon kayong sariling karanasan o payo na nais ibahagi? Pindutin na rin po ninyo ang subscribe button at i-on ang notification bell para hinding-hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod na payong pangkalusugan. At panghuli, mangyaring i-share o ibahagi ninyo po ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na sa tingin ninyo ay makikinabang din. Manatili po kayong malusog, manatiling masaya, at magkita-kita po tayong muli sa susunod nating talakayan. Maraming salamat po